At kaugnay nga dyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, eto, kuha muna tayo ng mga impormasyon mula sa ating Bombo International News Correspondent mula dyan sa Estados Unidos. Makikibalita tayo at alamin natin mga kabombo kung ano na ang takbo nitong US presidential election. Meron din kaya silang election fever. Kumustahin natin ang mga update dyan sa bahagi po ng Estados Unidos. Kapiling natin ang ating Bombo International News Correspondent si Ginoong Rex Alba mula po dyan sa estado ng Ohio. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamido po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Unang-una, nais po naming malaman kumusta ho ang mga paghahanda dyan at anong tingin ninyo dito sa nagiging takbo ng nalalapit na eleksyon dyan sa Estados Unidos? Good morning, Kabombo Dennis. Good morning sa lahat ng mga ating mga viewers sa Bombo Radio. Itong nagbago lang to recently nung nanalo si Trump sa popular votes noong 2020 tapos hindi siya nanalo sa electoral votes against kay President Biden, no? So pero ang effect nito is syempre makaka-epekto to sa mga perception ng mga voters dahil mas malaki ang coverage hindi na masyadong binibigyan ng importansya ang pagbisita ng mga kandidato dito sa Ohio. Like for instance, ang last visit ng kandidato dito was with President Trump, former President Trump nung March pa. Tapos si Kamala Harris hindi siya pumunta rito. So iba talaga iba yung swing state compared sa yung mga state na sa tingin nila walang bearing sa elections. And to think na nung 1960s pa swing state ng Ohio up until 2020. So may kaibahan lalo na sa exposure sa voters perception dito sa Ohio. Very interesting dahil dating swing state ngayon hindi na dahil mayroon na ding kumbaga ay leaning yung mga botante pala diyan. Okay. So may epekto pa ba sa mga US voters yung mga isinasagawang survey? Tawag nga ng iba trend setting. Ginoong Rex, anong tingin po ninyo dito? Epekto din to sa voters turnout kasi iba yung na-hype yung state na alam mo yun yung makikita mong media coverage na sobrang halimbawa may kandidato Republican ka tapos sa tingin mo dehado yung kandidato mo kasi since may media coverage na nangyayari mas maraming exposure kasi swing state ka dati, so may pilitan kang bumoto, pero now na medyo less ang coverage sa Ohio dahil hindi siya tinuturing na swing state. So most likely baka mag low turnout ang vote nito. Lalo na ngayon na ang maraming perception ng mga tao dito sa not only in Ohio but throughout the states parang lesser evil na lang ang iboboto. Okay, may mga isusog lang ako may bigat pa rin ba yung sinasabi nga ng mga identified, karamihan doon sa mga estado kasi ay alam na kung sino talaga yung iboboto doon sa mga particular areas. Pero yung kagaya ng dyan sa Ohio, pwede pa ba itong magkaroon ng mga changes or any development, Ginoong Rex? At ano ma-expected natin para sa mga lumalabas pa na mga itong survey ng kabilang kampo ganito and then the other one is iba naman. So anong opinion ninyo tungkol dito? So yeah, of course yung mga survey may impact din yan. First of all, voters perception kasi polls can shape public perception of candidates. If one candidate appears to be leading, it may sway undecided voters or discourage supporters of the trailing candidate. Tapos of course yung media coverage. Then yung campaign strategy then candidates often adjust their strategies based on polling data. So if surveys indicate a particular demographic is shifting in favor of a candidate, then they may focus on that demographic. So tapos yung yung voters turnout, polls can affect voter turnout. If a candidate is perceived as having a strong chance of winning, their supporters may be more motivated to vote. If a candidate is seen as losing, it may discourage their base from participating. And one more thing, yung fundraising, successful poll numbers can lead to increased fundraising opportunities. Donors are often more inclined to support candidates who appear to have viable chance of winning. Surveys cannot be parang hindi siya talaga accurate na factor, but
of course it can affect the result, the outcome Mm. of the elections. I see. Ang akin pong katandem, si Bombo Ever Rico, meron din katanungan. Bombo Ever, with your question. Okay. Paano nyo naman po may kukumpara itong halalan po dito sa Pilipinas sa halalan po dyan sa Amerika? Meron din po ba as of now na election fever po dyan since 1 week na lamang po bago po yung election sa November 5? Definitely sobrang kakaiba kasi dito talaga more on knowing yung candidates, knowing yung issues kasi dito aside from the candidates, meron kami mga issue na binovote, halimbawa dito sa Ohio issue number 1, mga ganon. So pero wala kang makikita mga nagbibigay ng mga balota sa sa precincts. Sobrang tahimik, tapos nag-start tayo ng 6:30 ng umaga hanggang 7 p.m. Then kami may advance voting. So advance voting started I believe October 18 until November 5 ang US elections, pero we already have an advance voting noong October 18 pa. Hindi pa yung kasama sa yung mga nagvo-vote through absentee voting. So kaya hindi masyadong cramp yung yung election kasi spread out for almost a month yung election time natin. So dati nung tinuturing pang swing state ang Ohio, mas maraming talaga ads sa TV. Of course, mas marami ang dumarating na mga sa mails. Tapos yung mga kandidato nga pupunta rito multiple times in a year. Pero recently, mayroon pa rin mga ads sa TV. Of course, wala tayong nakitang presence ng presidential candidate recently, unlike dati. Pero yung mga sa mails, meron pa rin. Pero hindi talaga guys sa atin dito more on volunteers yung mga tao syempre may mga pupunta sa mga bahay, nag-house to house, pero hindi yung kandidato mismo. Unlike sa atin na talagang yung halimbawa mga barangay election, mga ganon na pupunta talaga election ng city, pupunta talaga sa bahay, mag-house to house. Dito wala kang masyadong makikitang ganon. In my experience, wala pa akong nakitang kandidato na pumunta sa doorstep ko. Alright, nakikita po natin bagamat maliit lamang yung porsyento ng mga Asian voters sa bawat estado ng Amerika, pero sa tingin po ninyo, ano po yung impact ng mga Filipino Asian voters dito po sa darating na US election? I can only speak sa Ohio. So Ohio, ang Filipino population, very fast rising, no? We are the third na highest population sa mga Asian communities sa Ohio. Though third highest population tayo sa mga Asians sa Ohio, we're only 1% ng population. Siguro malaking impact yan sa yung mga state na malaki ang community ng Filipinos, like California, which comprise about almost 48% ng population ng Asian community. So but of course, katulong pa rin, hindi mo pwedeng i-disregard yung kahit gaano kaliit yung natin, yung percentage natin ng population, hindi mo pa rin pwedeng i-disregard yan kasi syempre pag mahigpit ang laban, it will make an impact. Okay, just to follow up na lamang din po, sa ngayon po ba mayroon pa rin pong mga Filipino leaders na active po sa mga political activities, especially po dyan po sa inyong kinalalagyan, dyan po sa may Ohio? So, mayroon tayong organization dito na tinatawag na Asian American Commerce Group, which I'm part of it. Tapos gumawa tayo ng candidates forum recently. So, mayroon tayong mga inibitahan sa Senate. Actually, yung major na mga candidates ng Senate sina Sherrod Brown, and sa Democrat sa Republican si Bernie Moreno. We were able to invite them. So, it's more like introducing the candidates to the public. Ang president niyan is Filipino sa Asian American Commerce Group, Pinoy, kaibigan natin. Pero ang tatakbo ngayon dito sa Ohio na Filipino, I believe may for Congress si Orlando Sonza. So Orlando Sonza is based in Cincinnati, running for Congress sa first congressional district ng Ohio, which my county is not part of. So mostly Cincinnati area siya. He's a CPA and also US Army veteran. Okay, dito naman po sa akin, last point na lang siguro. Meron ba kayong fearless forecast
in terms of dito sa papalapit na eleksyon? Meron na ba kayong nakikinikinita, ano, Ginoong Rex? I believe based sa nakikita natin na sa mga sa mga of course polls no sa mga turnout ng early voting, lamang si Kamala ngayon. Actually sa mga white collared white na Americans, 18% ang lamang ni Kamala compared sa 8% lang ni Biden. So just imagine yung jump ng white working white Americans. So malaki, I think it's more on the issues kasi si Kamala kasi I mean a lot of people are really they really want yung freedom na syempre yung mga abortion is a big issue. And so we'll see kung ma-sway pa ni Trump, but right now ang polls si Kamala ang looks like she's on the right track right now. Okay. With that, maraming salamat, Ginoong Rex Alba, ang atin hong nakausap sa umagang ito, mga kabombo. Okay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, pagbabahagi po yan ng ating Bombo International News Correspondent mula sa Ohio. Dati ho itong swing state, pero ngayon na-identify na ho siya na meron ng leaning din. Ito pong estado na ito. So, isa ho yan sa interesting na estado dyan sa Amerika na atin hong tututukan sa pagsapit po ng mismong bilangan ng US elections.